Tahimik ang buong mansyon ng De Luna. Tanging tunog ng mahinang paghinga ng isang matandang lalaki ang pumupuno sa silid. Nakahiga si Don Ricardo De Luna. Ang lalaking minsang kinatatakutan sa mundo ng negosyo, ngayon ay mahina, maputla at unti-unting nilalamon ng sakit. Sa magkabilang gilid ng kama niya ay nakatayo ang kanyang dalawang anak. Magkaibang magkaiba, ngulit parehong perpekto. Si Alexander ang panganay, matangkad, matalimang magamata at walang emosyon sa mukha. At si Sebastian ang bunso, nakasandal sa pader, may bahagyang ngiti, ngulit bakas ang lungkot sa mga mata. Hindi ko kayo tinawag dito para magtalo, mahinang sabi ni Don Ricardo. Nagkatinginan ng magkapatid. Alam kong pareho na kayong handang pamunuan ng kumpanya. Dugtong niya. Pero bago ako mawala, may hiling ako. Nanigas ang hangin sa silid. Gusto kong makakita ng apo. Nanlaki ang mga mata ni Sebastian. Si Alexander ay bahagyang napakunot ang noo. Hindi lang iyon, dagdag ng matanda, sabay ubo. Ang unang makapagbibigay sa akin ng apo, siya ang magmamana ng 60% ng lahat ng ari-arian ko. Biglang tumalim ang mga mata ni Alexander. Father, hindi dapat ginagawang laro ang hindi ito laro. Putol ni Don Ricardo. Ito ang huling desisyon ko. Tumahimik si Sebastian. May isang pangalan ang agad pumasok sa isip niya. Isang babaeng matagal na nilang parehong minahal. May isa pa. Mahinang sabi ng ama. Tila alamang laman ng isip ng kanyang mga anak. Alam kong iisa ang babaeng gusto ninyo. Sa mas lalong bumigat ang katahimikan. Sa labas ng silid, nakatayo si Isabela Monteverde. Hawak ang tray ng gamot. Narinig na lahat. At sa sandaling iyon, alam niyang ang buhay niya ay malapit ng madung kapalit ng mana, dugo at pag-ibig. Hindi mapakali si Isabela Monteverde habang naglalakad sa mahabang pasilyo ng mansyon ng De Luna. Parang masikip ang hangin, mabigat sa dibdib. Tila bawat hakbang ay papalapit sa isang kapalarang hindi niya kailanman pinili. Narinig niya ang huling mga salita ni Don Ricardo. Isang apo kapalit ng mana. Hindi niya alam kung dapat ba siyang tumawa o manginig sa takot. Matagal na niyang kilalang magkapatid mula pa noong dalaga siya at magsimula bilang personal assistant ni Alexander hanggang sa hindi niya namalayang nahulog na ang loob niya kay Sebastian. Dalawang mundo, dalawang anyo ng pag-ibig at iisang puso niyang pilit hinahati. Bella! Napahinto siya. Si Alexander. Nakatayo ito sa bulo ng pasilyo, matikas gaya ng dati. Suot ang itim na suit na parang bahagi na ng balat niya. Ngunit ngayon, may kakaibang lambot sa mga mata nitong karaniwang malamig. Kailangan nating mag-usap, sabi nito ng walang pagtutul. Tumanggo si Isabela at sumunod. Dinala siya ni Alexander sa isang maliit na study room. Isang silid na saksi sa maraming desisyon ng nagpalago sa imperyo ng De Luna. Narinig mo, diretsyong sabi ni Alexander nang maisarang pinto. Opo, mahinang sagot niya. Hindi na nagpaligoy-ligoy ang lalaki. Ayokong madamay ka sa kalokohang ito. Nagtaas ng kilay si Isabela. Kalokohan? Ang gawing premyo ang babae, lalo na ikaw. Naninipik ang lalamunan ni Isabela. Hindi niya inaasahan iyon. Sa lahat ng taong maaaring magsabi ng ganon, si Alexander pa. Pero alam mo ring hindi ako umaatras kapag may hamon, dugtong nito. At hindi ko ring hahayaang si Sebastian ang manalo. Tumama sa kanya ang bawat salita na parang sampal. Hindi ito paligsahan at lalong hindi ako tropeyo. Sandaling tumahimik si Alexander. Lumapit ito, bahagyang yumuko upang magpantay ang mga mata nila. Kung may isang taong karapat-dapat magdala ng pangalan ng De Luna, ikaw iyon. Bumilis ang tibok ng puso ni Isabela, hindi sa kilig, kundi sa takot, dahil alam niyang hindi ganon kasimple ang lahat. Biglang bumukas ang pinto. Ah, nandito ka pala! Masiglang tinig ni Sebastian ang pumuno sa silid. Suot nito ang paborito niyang ngiti, ang ngiting kayang magpainit ng malamig na araw.
Lumapit siya kay Isabela at bahagyang hinawakan ang kamay nito. Kanina pa kita hinahanap, bulong niya. Napatingin si Alexander sa kamay nilang magkadikit. Kumunot ang panga nito. Bitawan mo siya, malamig na utos. Ngumiti si Sebastian ngunit hindi bumitaw. Hindi mo siya pag-aari. Pareho kayong tumigil, singit ni Isabela. Pilit inaalis ang kamay. Hindi ako sasali sa gulo ninyo. Tumahimig ang magkapatid. Hindi mo maintindihan, malumanan na sabi ni Sebastian. Mahal kita. Nanilaki ang mga mata ni Isabela. Hindi niya inaasahan ang pag-aamin. Hindi dito, hindi ngayon. Matagal na. At hindi ko hahayaang maagaw ka. Manaman o hindi. Sumabog ang galit ni Alexander. Mahal? Alam mo ba ang pag-ibig mo ang sisira sa kanya? Humakip si Isabela palayo. Tama na. Pareho ninyong sinasakal. Tumalikod siya at nagmamadaling lumabas. Iniwan ng dalawang lalaking parehong nasasaktan at parehong handang lumaban. Sa loob ng kanyang silid, napaupo si Isabela sa kama. Nanginginig ang mga kamay niya habang pinipigilan ng luha. Isang apo, isang mana, at isang babaeng kailangang pumili. Ngunit hindi niya alam na sa gabing iyon, isang pagkakamali ang mangyayari at ang pagpiling iyon ay gagawin na ng tadhana para sa kanya. Gabi na nang bumaba si Isabela sa hardin ng mansyon. Hindi siya makatulog. Paulit-ulit sa isip niya ang mga salita ni na Alexander at Sebastian, ang malamig na determinasyon ng isa at ang mapusok na pag-ibig ng isa pa. Para siyang hinahabol ng dalawang anino, kapwa mabigat sa dibdib. Umupo siya sa maliit na bangkong kahoy sa ilalim ng punong akasya. Tahimik ang paligid, tanging huni ng kuliglig at malamig na simoy ng hangin ang kanyang kasama. Akala ko narito ka. Napapikit siya. Si Sebastian. Suot nito ang puting polo, bahagyang gusot ang buhok, parang kakagaling lang sa mahabang pag-iisip. Umupo ito sa tabi niya. Hindi nagsalita agad. Isang ugaling bihira rito. Hindi ka ba napapagod? Tanong ni Isabela matapos ang ilang sandali. Sa kakahabol sa isang bagay na hindi sigurado? Ngumiti si Sebastian pero may kirot sa mga mata. Mas nakakapagod ang hindi subukan. Huminga ng malalim si Isabela. Sebastian, komplikado ang lahat. Mas komplikado kung lalayo ka. Sagot nito, alam kong narinig mo ang usapan ni na ama namin, pero maniwala ka, hindi dahil sa mana ang nararamdaman ko. Tumayo si Isabela. Pero paano kung iyon ang mangyari? Paano kung kailaman kong pumili? Tumayo rin si Sebastian. Mas malapit na sila ngayon. Isang hakbang lang ang pagitan. Kung pipili ka, sana piliin mo ang taong minamahal ka bilang babae, hindi bilang ina ng magiging tagapagmana. Bumilis ang tibok ng puso niya. At bago pa siya makasagot, hinawakan ni Sebastian ang kanyang pisnik. Marahan, parang takot na mabasag siya. Dahan-dahan itang yumuko at hinalikan siya. Hindi marahas, hindi mapusok. Isang halik na puno ng pangako. Napapikit si Isabela at sa isang iglap, sumuko siya. Tumugon siya sa halik, hinayaang dalhin siya ng damdaming matagal na niyang tinatago. Pero bigla siyang napaatras. Huwag, bulong niya. Hindi ngayon. Nakita niya ang kirot sa mga mata ni Sebastian, pero tumuntong ito. Kapag handa ka na. Tumalikod siya at naglakad palayo. Iniwan si Sebastian sa hardin at iniwan ang kalahati ng puso niya. Pagbalik niya sa loob ng mansyon, agad siyang sinalubong ng isang presensyang mas malamig, mas mabigat. Hindi ka dapat nandoon. Si Alexander. Nakatayo ito sa tuktok ng hagdan, nakapamaywang, nakatuon sa kanya ang mga matang parang nakakita ng kasalanan. Sinusundan mo ba ako? Tanong ni Isabela, pilit pinatatatag ang boses. Pinoprotektahan kita, lalo na mula sa kapatid ko. Natawa si Isabela, mapait. Hindi ko kailangan ng bantay. Lumapit si Alexander. Sa bawat hakbang nito, mas bumibigat ang tensyon. Nakita kita, diretsong sabi nito. Tumigil ang mundo ni Isabela. Nakita mo, ano? Ang halik, sagot ni Alexander, malamig ang tinig.
kundi ang mga mata nag-aalab. Hakbang siya palapit sa Isabela hanggang sa mapasandal siya sa pader. Inilabag nito ang kamay sa magkabilang gilid niya. Ikinilong siya, kundi hindi siya sinaktan. Alam mo bang delikado ka sa kanya? Hindi niya alam pigilan ang sarili niya. Mas delikado ka, balik niya. Dahil pinaparamdam mong wala akong karapatang pumili. Biglang tumigil si Alexander. Tumitig ito sa kanya, parang may digma ang nagaganap sa loob nito. Kung alam mo lang kung gaano kita gusto, bulong nito. Nalaki ang mga mata ni Isabela. Bago pa siya makasagot, yumuko si Alexander at hinalikan siya. Iba ito. Hindi malambing, hindi mahinahon. Isang halik na puno ng pagpigil at pagnanasa. Sinubukan niyang itulak ito, kundihan sa inhalip, ang puso niya ang unang bumigay. Sa isang iglap, 2 halik ang nagmarka sa gabing iyon. 2 lalaking parehong niyang pinayagan. Isang lihim na hindi niya kailanman aaminin. Bigla siyang napaatras. Tama na. Huminga ng malalim si Alexander, parang nagising sa isang panaginip. Patawad. Hindi na nagsalita si Isabela. Tumakbo siya papunta sa kanyang silid, isinara ang pinto at doon bumagsak sa sahig. Luha ang bumalot sa kanyang mga mata. Sa labas ng silid, nakatayo si Alexander. At sa malayo, si Sebastian. Parehong may galit. Parehong may pag-asa. Parehong handang lumaban. At sa gitna ng lahat, si Isabela, na hindi alam na ang gabing iyon ang magiging simula ng isang lihim na magbabago sa kanilang lahat. Kinabukasan, nagising si Isabela na parang may mabigat na batong nakapatong sa dibdib niya. 2 halik. 2 magkapatid. Isang gabi na hindi na niya maibabalik. Pinilit niyang magpakatatag habang bumababa sa dining hall ng mansyon. Nandoon na ang lahat. Si Don Ricardo na nakaupo sa wheelchair, si Alexander na abala sa tablet, at si Sebastian na tahimik na umiinom ng kape. Walang nagsasalita. Ngunit ang tensyon ay parang usok na unti-unting pumupuno sa silid. Umupo ka, Hiha. Mahina ngunit matatag na sabi ni Don Ricardo. Sumunod si Isabela, pilit iniiwasan ang mga mata ng magkapatid. Hindi ko na pahahabain. Diretso ng matanda. Alam kong pareho kayong nagmamahal sa iisang babae at alam ko ring siya ang magiging susi sa huling hiling ko. Napakapit si Isabela sa laylayan ng kanyang damit. Hindi po ako. Sisimulan sana niya ngunit itinaas ni Don Ricardo ang kamay. Hindi kita pipilitin, sabi nito, ngunit may alok ako. Isang sobre ang iniabot ng abogado ng pamilya at inilapag sa mesa sa harap niya. Kontrata ng pag-aasawa. Nanlabo ang paningin ni Isabela habang binabasa ang laman. Isang kusunduang nagsasaad na may bisa ang kasal sa loob ng 1 taon. Layunin, magkaroon ng anak. Walang obligasyong magmahal. May kalayaan ng babaeng umalis matapos ang kontrata. At sa ibaba, 2 pangalan. Alexander de Luna, Sebastian de Luna. Pipili ka. Mahinang sabi ni Don Ricardo. Hindi bilang premyo, kundi bilang ina ng magiging apo ko. Tumayo si Sebastian. Hindi ito tama. Tumanggo si Alexander. Ngayon lang ako sasaayon sa kapatid ko. Napangiti si Don Ricardo. Isang ngiting may halong lungkot. Pareho na kayong nahuli. Ito na lang ang lakas na meron ako. Tahimik na tumulo ang luha ni Isabela. Paano kung wala kong piliin? Huminga ng malalim ang matanda. Kung ganun, ipapamahagi ko ang mana sa labas ng pamilya. Parang may pumutok na bomba. Napatitig sa ama magkapatid. Sa unang pagkakataon, nakita ni Isabela ang takot sa kanilang mga mata. Hindi sa pagkawala ng yaman, kundi sa pagkawala ng pangalan ng De Luna. Bigyan mo siya ng oras, mariing sabi ni Sebastian. Tumunggo si Don Ricardo. 3 araw. Tumayo si Isabela at mabilis na lumabas ng silid, halos hindi na makahinga. Sa loob ng kanyang silid, bumagsak siya sa kama. 3 araw para magpasya kung sino ang papakasalan niya.
hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa isang batang hindi pa isinisilang. Isang katok ang sumira sa katahimikan. "Bella," tinig ni Alexander. Binuksan niya ang pinto. Nakatayo ito sa roon. Seryoso, ngunit may bakas ng pag-aalala. "Ayaw kong puwersahin ka, pero kung pipili ka, ako ang mas ligtas na pagpipilian." "Ligtas?" ulit niya. "Oo, bibigyan kita ng respeto at kapag natapos ang kontrata, malaya ka." Tahimik si Isabela. Ligtas, ngulit malamig. Maya-maya, may isa pang kumatok. Si Sebastian. Hindi na siya nagsalita. Tinitigan lang niya si Isabela, parang nagmamakawa ng hindi lumuluha. "Mahal kita," simpleng sabi nito. "Walang kontrata, walang mana. Ikaw lang." At sa sandaling yon, mas lalo lamang nalito ang puso ni Isabela. Sa loob ng 3 araw na yon, hindi niya alam na may isang pangyayari ang magaganap. Isang gabing magpapabago sa lahat. Isang desisyong hindi niya gagawing gamit ang isip, kundi gamit ang kahinaan ng puso. At doon magsisimula ang pagkakamaling hindi na mabubura. Hindi na matahimik ang mansyon niyang De Luna. Parang bawat sulok ay may matang nagmamasid. Bawat hakbang ay may kasamang bulong ng selos at galit. 3 araw ang ibinigay kay Isabela. Ngulit sa ikalawang araw pa lamang ay ramdam na niya ang bigat ng desisyong pilit ipinapasan sa kanya. Sa umaga, si Alexander ang kasama niya. Maingat, tahimik, kontrolado. Inihatid siya nito sa almusal. Inilayo sa mata ng mga kasambahay. Iniiwas sa anumang chismis. Para siyang mahalagang asset, isang bagay na kailangang protektahan. "Hindi ka dapat mapagod," sabi ni Alexander habang inaayos ang upuan niya. "May check-up ka mamaya." Napatingin si Isabela. "Check-up?" "Tama," sagot nito. "Kung sakaling may nangyari." Parang binuhusan siya ng malamig na tubig. "Hindi mo pwedeng ipalagay na lahat ng posibilidad ay dapat paghandaan," putulin ni Alexander. "Ganito ako magmahal." Napangiti si Isabela pero walang saya. Ganito siya mahalin. Parang plano. Sa gabi naman, si Sebastian. Walang schedule, walang paalam. Bigla na lang siyang susulpot sa balkone ng silid ni Isabela. Hawak ng isang bote ng alak at may matang puno ng emosyon. "Sumama ka," sabi nito minsang gabing iyon. "Kahit saglit lang." Tumanggi si Isabela. "Delikado. Mas delikado ang manatili kang nakakulong," sagot ni Sebastian. At sa gabing iyon, sumuko siya. Sa likod ng hardin, sa lilim ng mga ilaw, uminom sila. Tumawa. Umiyak. Nagkwento si Sebastian ng mga pangarap niyang iniwan para sa pamilya at ng galit niyang matagal nang kinikimkim kay Alexander. "Ako ang laging pangalama," mapait na sabi nito. "Sa ama namin, sa kumpanya, at ngayon, pati sa'yo ba?" Hinawakan ni Isabela ang kamay niya. "Hindi ka pangalawa." Parang apoy ang titig ni Sebastian. "Patunayan mo!" At bago pa siya makaiwas, hanila siya ni Sebastian palapit at hinalikan. Mas mapuso kaysa dati, mas gutom, mas mapanganib. Hindi na ito pangako, isa na itong pagsusugal. Hindi nila namalayang may nakakita. Mula sa itaas ng balkone, mahigpit na hawak ni Alexander ang rehas. Nakita niya ang lahat. At sa sandaling iyon, may isang bagay na tuluyang nabasag sa loob niya. Kinabukasan naghaharap ang magkapatid sa study room. "Lumayo ka sa kanya," malamig na sabi ni Alexander. Tumawa si Sebastian. "At sino ka para mag-utos?" "Ako ang lalaking kayang protektahan siya, hindi tulad mo na puro emosyon." "Mas mabuti na ang emosyon kaysa kontrol," sigaw ni Sebastian. Nagbangga ang kamao at mesa. "Pareho ninyo akong ginagamit," biglang sigaw ni Isabela mula sa pinto. Napatahimik ang dalawa. "Hindi niyo ba naiisip," nanginginig ang boses niya, "na baka ako ang masisira sa laban ninyo?" Lumapit si Alexander. "Kung pipili ka sa akin, matatapos ito."
Lumapit din si Sebastian. Kung pipiliin mo ako, lalayo tayo. 2 kamay ang inabot sa kanya. Ngunit umatras si Isabela. Wala muna akong pipiliin, sagi niya. Pero may isang bagay akong sasabihin. Nagkatinginan ng magkapatid. Kung may mangyari sa akin, kung masaktan ako, kayong 2 ang may kasalanan. Tumalikod siya. Iniwan silang pareho. Sa gabing iyon sa loob ng kanyang silid, nagsuka si Isabela sa banyo. Nanginginig, nahihilo, nanlalambot. Hinawakan niyang tiyan niya. Hindi pa ngayon. Ngunit ang katawan niya ay may ibang sinasabi. At sa loob ng mansyon, ang selos ay hindi na lamang emosyon. Isa na itong lason na handang patayin ng pag-ibig at magluwak ng isang katotohanan na walang handang tanggapin. Umulan ng malakas ng gabing iyon. Parang nakikiramay ang langit sa kaguluhang bumabalot sa mansyon ng De Luna. Kulog na parang sigaw, kidlat na parang babala. Si Isabela ay mag-isa sa kanyang silid, yakap ang unan, pilit pinapatahimik ang isip. Ngulit ayaw tumahimik ng puso. Ang pagsusuka kanina, ang hilo, ang kakaibang bigat sa dibdib. Hindi pa, huwag muna. Isang katok ang umalingaw-ngaw. Mabagal, mabigat, parang alam na niyang may dalang problema. Pagbukas niya ng pinto, nandoon si Alexander. Basang-basa ang buhok, hawak ang isang papel, ang kontrata. Hindi ako umiinom, sabi niya agad parang nagtatanggol. Gusto kitang kausapin ng malinaw. Hinayaan niya itong pumasok. Tahimik silang nakatayo sa gitna ng silid. Ang pagitan nila, isang hakbang na parang bangin. Ayaw kong manalo sa paraang marumi, pero ayaw kong matalo rin. Talo na tayong lahat, mahina niyang sagot. Lumapit si Alexander, hindi ito nagmamadali. Wala ang lamig, wala ang kontrol, pagod lang at takot. Kung sakaling magkamali ka, bulong nito, ako ang sasalo. Tumulo ang luha ni Isabela. Hindi mo pwedeng ayusin ang lahat. Hinawakan ni Alexander ang kanyang kamay. Hindi mahigpit, hindi mapang-angkin. Isang paalalang may kasama siyang lalaban. Sa labas, muling kumulog. At doon, sa kahinaang iyon, may isang katok na muling sumira sa gabi. Mas malakas, mas desperado. Si Sebastian. Buksan mo! Sigaw nito mula sa labas. Kailangan kita! Nagtagpo ang mga mata ni na Isabela at Alexander. Sabihin mo lang, sabi ni Alexander. Ako ang lalabas. Ngunit hindi siya makapagsalita. Binuksan niya ang pinto. Si Sebastian ay basang-basa rin, nanginginig, hindi sa lamig kundi sa emosyon. Akala ko mawawala ka na, akala ko pinili mo na siya. Hindi ako pumili, sagot ni Isabela. Pero pinipilit ka nila, mariing nagsabi ni Sebastian sabay tingin kay Alexander. Pati sarili mo. Nagbanggaan ang titig ng magkapatid, parang kidlat na walang tunog. Ako ang aalis, biglang sabi ni Alexander. Ayokong maging dahilan ng pagpakamali. Ngunit hinawakan ni Isabela ang braso niya. Huwag, bulong niya. Isang sandali ng katahimikan, isang maling desisyon. Sa halip na umalis, nanatili silang tatlo sa iisang silid, sa iisang gabi, sa ilalim ng isang bagyong walang awa. Hindi sila nag-usap pa. Hindi na kailangan. Ang tensyon, ang selos, ang takot, lahat ay naghalo, nagpaikot-ikot hanggang sa wala ng malinaw na hangganan. Sa bandang huli, nang humupa ang ulan at tumahimik ang kulog, si Isabela ay naiwan sa kama, gising, nanginginig, at may isang tanong na paulit-ulit sa isip. Ano ang nagawa ko? Sa labas ng silid, magkaibang direksyon ang tinahak ng magkapatid. Si Alexander, tahimik, mabigat ang hakbang, may desisyong unti-unting tumitigas. Si Sebastian, galit, wasak at handang magsugal sa lahat. At sa loob ng banyo, nakatitig si Isabela sa salamin. Maputla, takot, at may kutob na ang gabing iyon ay hindi basta pagkakamali. Isa itong simula ng isang lihim, ng isang buhay, ng isang digmaang hindi na mapipigilan. Tahimik ang umaga.
Masyadong tahimik, parang may inaantay na pagsabog. Nagising si Isabela na may mabigat na pakiramdam sa katawan. Hindi iyon simpleng pagod, may kakaiba. Parang may humihila sa kanya pababa. Parang may lihim na gustong umakyat sa lalamunan niya at sumigaw. Bumangon siya at agad nagtungo sa banyo. Hindi na niya nabilang kung ilang beses siyang nagsuka. Nakahawak siya sa lababo, hingal na hingal habang nakatitig sa sariling refleksyon. Maputla ang mukha niya, namumugto ang mga mata, at sa likod ng mga matang iyon, takot. Hindi pa, hindi ngayon, huwag naman sana. Ngunit alam na ng katawan niya ang sagot bago pa ang isip. Binuksan niya ang drawer. Doon, sa pinakadulo, nakatago ang maliit na kahon na binili niya ilang araw na ang nakalipas. Para lang makasiguro, sabi niya noon sa sarili. Nanginginig ang kamay niya habang binubuksan ang kahon. Isang test, isang guhit lang ang kailangan para sirain ang lahat. Umupo siya sa gilid ng bathtub, halos hindi makahiga habang hinihintay ang ilang minutong parang oras. Bumalik siya sa lababo. Tumigil ang mundo. 2 ang guhit. Positibo. Parang may humampas sa dibdib niya. Napaupo siya sa sahig. Yakap ang tiyan. Walang lumalabas na tunog. Iyong iyak na walang boses. Iyong takot na masyadong malaki para ilabas. Hindi ko alam kung sino. Bulong niya. Hindi ko alam. At yun ang pinakamasakit. Sa ibaba, naghihintay na si Alexander sa dining hall. Tahimik, taimtim, may hawak na kape na matagal nang malamig. May kutob siya. Mula ng gabing iyon, may mali. Hindi niya alam kung anong uri ng pagkakamali ang nangyari, pero alam niyang hindi na mabubura. Samantala, si Sebastian ay nasa darahe. Galit na pinapalo ang manibela ng kotse. Hindi siya natulog. Paulit-ulit sa isip niya ang gabing iyon. Ang tingin ni Isabela, ang bigat ng katahimikan pagkatapos. Pinili ba niya ako? O siya? At ang mas masakit, may pinili ba talaga siya? Bumaba si Isabela makalipas ang 1 oras. Tahimik ang mga hakbang niya, pero ramdam ng buong mansyon ang bigat na dala niya. Pagpasok niya sa dining hall, sabay na napatingin sa kanya ang magkapatid. Alexander, ayos ka lang ba? Hindi siya agad nasagot. Umupo siya, huminga ng malalim, at sa kanya sinabi ang katotohanang walang handang makarinig. Buntis ako. Parang huminto ang oras. Nabagsak ng tasa ni Sebastian nang pumasok ito sa silid. Bumagsak ang porselana sa sahig, nabiyak, tulad ng katahimikan sa pagitan nilang tatlo. Anong sinabi mo? Paos na tanong ni Sebastian. Inulit ni Isabela, mas mahina. Buntis ako. Tumayo si Alexander, dahan-dahan pero matatag. Sigurado ka? Tumanggo siya. Positibo. Nagkatingin naman magkapatid. Walang saya, walang tagumpay. Taning takot at galit. Kailan? Tanong ni Alexander. Hindi ko alam eksakto, sabi niya. Pero alam ko ang mas masahol. Napakunot ang noo ni Sebastian. Ano? Hindi ko alam kung sino ang ama. Parang sinuntok ang hangin. Umatras si Sebastian. Hindi pwede. Tumititig si Alexander kay Isabela. Walang emosyon sa mukha, pero nanginginig ang mga kamay. 1 linya lang ang malinaw, sabi niya sa wakas. May apo na ang ama namin. At sa sandaling iyon, parang hindi na si Isabela ang babae sa naharap nila. Isa na siyang katibayan, susi, sentensya. Pumasok si Don Ricardo, itinulak nito ang wheelchair niya. Parang naramdaman ang bigat sa silid. Anong nangyayari? Tanong nito. Tahimik na lumapit si Alexander. Ama, natupad na ang hiling ninyo. Nanlaki ang mga mata ng matanda. Isabela? Tumanggo si Isabela, luhang-an nakatingin sa kanya. Isang ngiting hindi malaman kung saya o lungkot ang sumilay sa labi ni Don Ricardo. Sa wakas! Ngunit ang ngiting iyon
ang lalong nagdurog sa puso ni Isabela dahil alam niyang mula sa sandaling iyon, hindi na kanya ang katawan niya, hindi na kanya ang desisyon, at ang batang nasa sinapupunan niya ay magiging dahilan ng digmaan ng dalawang lalaking minsan niyang minahal. At sa katahimikan ng mansyon, iisa lang ang malinaw. May nanalo na, pero walang isa ang tunay na masaya. Hindi naging masaya ang balitang iyon. Hindi naging pagdiriwang. Naging simula ito ng tigmaan. Sa loob ng study room, nagkaharap sina Alexander at Sebastian. Walang ibang saksi kundi ang katahimikang mas mabigat pa sa sigaw. Sa akin yan. Malabig na sabi ni Alexander, diretso ang tingin. Ako ang hahawak ng responsibilidad. Tumawa si Sebastian, isang tawang walang tuwa. Responsibilidad o kontrol? Tumigil ka, mariing sagot ng panganay. Hindi ito tungkol sa'yo. Hindi. Lumapit sa Sebastian, nag-aalab ang mga mata. Kung hindi ito tungkol sa'kin, bakit ako ang tinignan niya nung sinabing buntis siya? Napasinghat si Alexander. Isang iglap, isang maling hakbang at nagbanggaan ang kamao at dibdib. Bumagsak si Sebastian sa mesa, kumalabog ang mga papeles, ngunit agad din siyang bumawi. Isang suntok na tumama sa panga ni Alexander. Walang salita, walang awa. Dalawang lalaking pinalaki sa yaman at kapangyarihan, ngayon ay parang mga hayop na ipinaglalaban ng iisang teritoryo. Tumigil kayo! Si Isabela. Nakatayo siya sa pintuan, nanginginig, hawak ang tiyan na para bang doon siya kumukuha ng lakas. Namumugto ang mata niya sa iyak. Hindi ninyo ba naiintindihan? Hindi ito tropeyo, hindi ito mana, bata ito. Tumigil ang mga kamao, ngunit ang galit nanatili. Lumapit si Alexander kay Isabela. Hindi ka dapat nandito, delikado. Mas delikado kayong dalawa. Dahil kung magpapatuloy ito, ako ang mawawala. Sandaling tumahimik ang silid. Pumasok si Don Ricardo. Mabagal ngulit matalim ang tingin. Mukhang mali ang pagpapalaki ko sa inyo. Nanlaki ang mata ni Sebastian. Ama! Tumigil ka. Putol ng matanda. Pareho kayong may dugo ko. Pareho kayong may karapatan. Pero isa lang ang magiging ama sa papel man o sa katotohanan. Naglabas ang abogado ng isang folder. Simula ngayon, dugtong ni Don Ricardo. Ilalagay sa ilalim ng pangangalaga ng kumpanya si Isabela. Si Alexander ang hahawak sa legal na aspeto. Si Sebastian, lalayo ka muna. Hindi! Sigaw ni Sebastian. Hindi ninyo siya pwedeng ikulong. Hindi ko siya ikukulong. Sagot ng ama. Pinuprotektahan ko ang apo ko. Napaatras si Isabela. Wala po akong sinabi. Hindi mo na kailangan, sabo ni Don Ricardo. Nagdesisyon na ang pamilya. At doon niya nagamdaman ang tunay na takot. Kinagabihan, inilipat si Isabela sa East Wing ng mansyon. Mas malayo, mas tahimik, mas bantay sarado. 2 kasambahay ang naka-assign sa kanya. May doktor na nakatakdang dumalaw araw-araw. Parang reyna, pero mas ramdam niya parang bilanggo. Sa balkonhe, tahimik siyang nakaupo nang narinig niya ang pamilyar na tinig. Bella, si Sebastian. Nasa ibaba siya ng hardin, basa ng ulan, hawak ng payong na tila wala ng silbi. Huwag kang bumaba, sigaw nito. Makinig ka lang. Lumapit siya sa reles, nanginginig. Sebastian, bawal ka rito. Aalis ako bukas, sabi nito. Pinapaalis na nila ako. Nanlaki ang mata ni Isabela. Ano? Para sa'yo. Mapait ng ngiti nito. Para hindi raw magulo ang pag-iisip mo. Humigpit ang hawak ni Isabela sa reles. Hindi ko hiningling ito. Alam ko, sagot ni Sebastian. Pero alam ko rin, mahal mo ako. Tumulo ang luha niya. Hindi ko alam kung sino ang ama. Gumiti si Sebastian. Masakit, pero totoo.
Pero alam mo kung sino ang lalaking handang mawala basta manatili kang buo. Humakbang palayo si Sebastian. Kung sakalin akin ang bata, ipaglaban mo. Kung hindi, aalagaan ko pa rin kayo sa paraang kaya ko. At kung pareho kayong mawala, sigaw ni Isabela. Huminto si Sebastian, hindi lumingon. Mas masakit iyon at tuluyan na siyang umalis. Sa kabilang paklak ng mansyon, nakatayo si Alexander sa harap ng salamin. May pasa sa mukha, may dugo sa labi. Ngunit mas masakit ang nasa dibdib. Hindi ako pwedeng matalo, bulbol ni Alexander. Hindi ngayon. Sa labas, umuulan pa rin. At sa pagitan ng dalawang magkapatid, ang digmaan na ay hindi na tungkol sa mana. Ito ay tungkol sa dugo. At kung sino ang handang magsakripisyo at kung sino ang handang manira. Tahimik ang east wing ng mansyon. Masyadong tahimik. Parang bawat pader ay may tinatagong sikreto, bawat anino ay may naririnig na bulong. Si Isabela ay nakaupo sa gilid ng kama. Hawak ang tiyan. Pinapakinggan ang mahinang tibok ng orasan. May buhay sa loob ko. At hindi niya alam kung kanino iyon nagmula. Isang mahinang katok ang pumutol sa katahimikan. Pasok, mahina niyang sabi. Si Alexander ang pumasok. Hindi na siya ang malamig na CEO. Nakasuot siya ng simpleng polo, may pasapasa pa nga at pagod na pagod ang mga mata. Aalis ang ama bukas papuntang ospital, sabi niya. Gusto kanyang makita mamayang gabi. Tumanggo si Isabela. Salamat. Hindi pa rin siya makatingin dito. Lumapit si Alexander at umupo sa silya sa tapat niya. Ayokong matakot ka. Napangiti si Isabela. Mapait. Huli na. Tumahimik si Alexander. Ilang segundo ring parang lumalaban siya sa sarili. May kailangan akong sabihin, wika niya sa wakas. Napatingin si Isabela. Kung ako ang ama, dugtong niya ngayon, papakasalan kita agad, walang kontrata. Lalayo ako sa mana kung iyon ang kailangan. Nanlaki ang mata ni Isabela. Bakit mo sinasabi iyan gayon? Dahan-dahang huminga si Alexander. Dahil baka hindi ako ang ama. Parang tumigil ang paghinga ni Isabela. Ano? Paos niyang tanong. I had a vasectomy, diretsong sabi ni Alexander. 3 taon na ang nakalilipas. Parang may bumagsak na salamin sa loob ng isip niya. Pero, bakit? Nanginginig ang boses niya. Hindi ko gustong mag-anak, lalo na sa pamilyang ito. Ginawa ko iyon matapos mamatay ang unang babaeng minahal ko. Nanlabo ang paningin ni Isabela. Ibig mong sabihin? Posibleng hindi ako, putol ni Alexander. Pero hindi pa ako sigurado. May maliit na tsansa. Tumayo siya, nanginginig. Kung ganon, pakinggan mo muna ako, pakiusap ni Alexander. Hindi ko sinabi ito sa ama ko o kay Sebastian. Bakit mo ngayon lang sinabi sa akin? Dahan-dahang lumuhod si Alexander sa harap niya, isang bagay na hindi niya kailanmang inakala. Dahil ikaw lang ang mahalaga, hindi ang mana, hindi ang pangalan, ikaw. Tumulo ang luha ni Isabela. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang lalaking hindi pinanday ng yaman, isang lalaking durog pero totoo. Ngulit kasabay ng pag-aamin na iyon, dumating ang takot. Kailangan mong sabihin sa kanila, mahina niyang sabi. Hindi pa, sagot ni Alexander. Kung hindi, mawawala sa akin ang lahat. Tumayo siya at tumalikod. Iniwan si Isabela na may dalang isang lihim na kayang wasakin ang pamilya. Kinagabihan, dinala si Isabela sa silid ni Don Ricardo sa ospital. Mahina ang matanda, pero maliwanag ang mga mata. May sasabihin ka ba sa akin? Tanong nito. Umiling si Isabela. Kung sino man ang ama, siguraduhin mong ang bata ay magiging De Luna. Tumanggo siya, pero sa loob niya sumisigaw ang konsensya. Pagbalik niya sa mansyon, may naghihintay sa kanya sa hardin. Si Sebastian. Bakit ka nandito? Binulong niya. Alam ko,
Pero kayaan kitang makita. Lumapit si Sebastian. May sasabihin ka ba? Tumitig si Isabela sa kanya, ang lalaking handang mawala ang lahat para sa kanya. At doon, sa ilalim ng madilim na langit, ginawa niya ang kalahati ng katotohanan. Sebastian, mahina niyang sabi, posibleng ikaw ang ama. Nanlaki ang mata ni Sebastian. Posibleng? Tumanggo siya. Hindi pa sigurado. Huminga ng malalim si Sebastian. May takot, may saya, may galit. Kung akin iyan, mariin niyang sabi, ipaglalaban ko kayo kahit kanino. At sa sandaling iyon, ang lihim ni Alexander ay naging apoy na dahan-dahang lalaunin sa kanilang lahat. Tahimik ang silid ng ultrasound. Tanging mahinang ugong ng makina at ang maingat na paghiga ni Isabela ang maririnig. Nakahiga siya sa malamig na kama, nanginginig hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa bigat ng sandaling ito. Sa kanyang tabi nakatayo si Alexander, tahimik, tuwid, parang estatwang pilit pinipigilan ng sarili. Sa kabilang dulo ng silid, may doktor at isang nurse na abalang nagtatrabaho. Relax lang po, sabi ng doktor. Sandali lang. Pinahid ang gel sa kanyang tiyan. Humigpit ang hawak ni Isabela sa kumot. Ito na. Biglang may tunog. Labdab. Labdab. Napahinto ang mundo. Ano yan? Mahina niyang tanong. Ngumiti ang doktor. Tibok ng puso ng baby. Parang may pumutok sa loob ng dibdib ni Isabela. Tumulo ang luha niya. Hindi na niya pinigilan. Sa unang pagkakataon, ang lahat ng takot ay napalitan ng isang malinaw na katotohanan. May anak siya. Napatingin siya kay Alexander. Nakita niya ang kamay nitong nanginginig, ang panga nitong nakatikom, ang mga matang pilit hindi umiiyak. Malusog ang baby, dugtong ng doktor. Maaga pa para malaman ang kasarian. Tumanggo si Isabela. Ngulit ang mas mabigat, hindi pa rin malinaw kung sino ang ama. Pagkatapos ng check-up, tahimik silang naglakad palabas ng ospital. Salamat, mahina niyang sabi kay Alexander. Tumanggo ito. Ano man ang mangyari, hindi kita iiwan. Huminto si Isabela. Kahit hindi ikaw? Tumingin si Alexander sa kanya, walang sagot. Ngunit ang katahimikan, mas mabigit pa sa pagtanggi. Kinagabihan, dumating si Sebastian sa mansyon, lihim sa likod na gate. Hindi na siya dapat nandoon, ngulit may dala siyang maliit na kahon. Ano yan? Tanong ni Isabela. Isinabit ni Sebastian ang kahon sa mesa. Isang pares ng maliit na puting sapatos ng sanggol. Para sa anak natin, sabi niya. Nanikip ang dibdib ni Isabela. Sebastian, hindi ko kailangang sigurado. Putol nito. Sapat ang posibilidad. Hinawakan niya ang tiyan ni Isabela, marahan, parang natatakot. At kung hindi akin? Tanong niya. Ngumiti si Sebastian, masakit pero totoo. Mas pipiliin pa rin kita. Tumulo ang luha ni Isabela. Sa sandaling iyon, pumasok si Don Ricardo sa silid, may kasama ang abogado. Tumigil ang lahat. Napapanahon ang usapan, sabi ng matanda. Ihahanda na natin ang kasal. Nanlaki ang mata ni Isabela. Kasal? Oo, sagot si Don Ricardo. Bago pa lumaki ang tiyan mo. Para sa reputasyon, para sa bata. Nagkatinginan ng magkapatid. At sino po ang pakakasalan ko? Tanong ni Isabela. Tumitig si Don Ricardo kay Alexander. Ang hahawak ng pangalan. Tumayo si Sebastian. Ama, hindi kita pinili. Pinili ng sitwasyon ang kapatid mo. Parang binagsakan ng mundo si Sebastian. Lumapit si Alexander kay Isabela. Hindi kita pipilitin, ngulit hawak na ng sistema ang lahat. Sa kanyang silid mag-isa si Isabela, hawak niya ang ultrasound photo. Para kanino ka? Bulong niya sa tiyan. Sa labas ng pinto, nakatayo si Alexander, handa ng pakasalan ng babaeng maaaring hindi kanya ang anak. Sa malayo, si Sebastian, handa nang mawala basta manatiling totoo ang pag-ibig. At sa gitna nilang dalawa, isang batang walang mungang ngunit may kapangyarihang sirain ang pamilya o buuin ito muli. Tahimik ang chapel ng Deluna. Puting-puti ang mga bulaklak, mahahabang kortina.
Ilang piling bisita lamang, mga taong may parehong apelido at interes. Isang kasalang hindi ipinagdiriwang, kundi ipinapatupad. Nakatayo si Isabela sa harap ng salamin sa maliit na silid sa likod ng chapel. Suot niya ang simpleng puting bestida. Walang engrandeng belo, walang ngiting pilit. Hawak niya ang tiyan niya, bahagyang bilugan na ngayon. Ito ba ang tamang desisyon? O may tamang desisyon pa bang natitira? Isang katok, si Alexander. Hindi siya pumasok agad, parang hinihintay ang pahintulot, isang bagay na bihira sa kanya. Pwede ba? Tanong niya. Tumanggo si Isabela. Pumasok si Alexander, nakasuot ng itim na suit. Mukha siyang handa sa digmaan, hindi sa kasal. Hindi pa huli, sabi niya agad. Kung ayaw mo, lalakad tayo palabas ngayon. Napatingin si Isabela. At ang ama mo? Bahala na, mas mahalaga ka. Nanlabo ang paningin ni Isabela. Paano kung hindi ikaw ang ama? Lumapit si Alexander. Kung hindi man, pipiliin ko pa rin kita. Tahimik ang sandali. Totoong sinabi niya. Ngunit may kulang. Isang bagay na hindi kayang ibigay ng pangako lang. Biglang bumukas ang pinto. Si Sebastian. Hindi siya nakasuit. Nakaitim lang na polo, parang handa nang umalis o makipaglaban. May 5 minuto ka, sabi niya kay Isabela, bago ka tuluyang maging asawa ng kapatid ko. Nanigas si Alexander. Wala ka ng karapatan. Meron, putol ni Sebastian, dahil mahal niya ako. Tumitig si Isabela kay Sebastian. Bakit ka nandito? Huminga ng malalim ang lalaki. Dahil ayokong magsinungaling ka sa sarili mo. Lumapit siya. Hindi hinawakan si Isabela. Tinitigan lang. Kung pipiliin mo siya, dugtong ni Sebastian, piliin mo dahil mahal mo siya, hindi dahil sa mana, hindi dahil sa bata. Tahimik na umiyak si Isabela. Pero kung pipiliin mo ako, dagdag nito, aalis tayo ngayon. Wala akong maipapangako kundi isang buhay na mahirap pero totoo. Tumahimik ang silid. 2 lalaki. 2 mundo, isang babae sa gitna. Lumabas ka, mariing sabi ni Alexander kay Sebastian. Gumiti si Sebastian, malungkot. Kahit kailan, hindi mo kayang ipaglaban siya ng walang kondisyon. Tumalikod siya at naglakad palabas, iniwan ng pintuang bahagyang bukas, parang paanyaya sa kalayaan. Lumapit si Alexander kay Isabela. Hindi ko kasing tapang siya sa emosyon, pero kaya kitang proteksyonan. Hindi ko kailangan ng proteksyon. Kailangan ko ng katotohanan. Huminga ng malalim si Isabela. Isang hakbang papunta sa salamin. Isang hakbang papunta sa pintuan. Sa labas, naghihintay ang pari. Naghihintay ang ama. Naghihintay ang mana. At sa malayo, naghihintay ang pag-ibig. Pumikit si Isabela. At ginawa niya ang unang tunay na desisyon niya mula nang mabuntis siya. Sa chapel, naghintay si Don Ricardo. Mahina na, pero matalim pa rin ang tingin. Nasaan na sila? Tanong niya. Tumunog ang mga yapak. Lumingon ang lahat. Si Alexander lamang ang pumasok. Walang kasama, walang nobya. Nanlaki ang mata ng matanda. Nasaan si Isabela? Tumitig si Alexander sa ama niya. Unang beses na walang takot. Pinili niya ang pag-ibig. At ako ang pumayag. Parang may gumuho sa mukha ni Don Ricardo. Sa labas ng mansyon, umuulan ng bahagya. Nandun si Sebastian, nakasandal sa kotse, handa nang umalis. Tumigil siya nang may narinig na tinig. Sebastian! Lumingon siya. Si Isabela. Walang belo, walang singsing, nanginginig ngunit buo. Hindi ko alam kung ikaw ang ama, pero alam kong ikaw ang pinili ng puso ko. Nanlaki ang mata ni Sebastian. Lumapit siya, dahan-dahan, parang panaginip lang yun. At ang mana, tanong niya. Gumiti si Isabela, humawak sa tiyan. Hayaan nating ang bata ang magdesisyon balang araw. Hinila siya ni Sebastian sa isang yakap, mahigpit, totoo, walang kondisyon. Sa likod nila, mula sa bintana ng mansyon, pinanood sila ni Alexander. Hindi siya umiyak. Ngunit sa sandaling yon,
Nawala sa kanya ang mana at natutunan niya kung ano ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. Bumagsak ang ulan sa bubong ng ospital na parang martilyong walang tigil. Sa loob ng pribadong silid ni Don Ricardo de Luna, mabigat ang hangin, amoy gamot, takot at galit. Nakatitig siya sa bintana, hawak ang dokumentong matagal na niyang inihanda ngunit ngayon lang muling binasa. Ang testamento. Pumasok ang abogado, kasunod si Alexander. Tahimik ang panganay, tuwid ang likod, ngunit halata ang bigat na pasan. "Nasaan siya?" tanong ni Don Ricardo, hindi lumilingon. "Umalis," sagot ni Alexander. Pinili niya si Sebastian. Isang maikling tawa ang lumabas sa lalamunan ng matanda. Walang saya, walang awa. "Alam ko." Napatingin si Alexander. "Alam ninyo? Matagal ko nang alam. Kaya nga handa na ito." Ibinaba ng abogado ang folder sa mesa. Mabigat ang tunog. Parang hatol. "Kung ganun," mariing sabi ni Alexander, "gawin ninyo ang sa tingin ninyong tama. Handa na akong mawala ang lahat." Tumawa si Don Ricardo, mas malakas, mas mapait. "Hindi mo pa rin naiintindihan." Dahang-dahang lumingon ang matanda. Tumitig siya sa anak. Sa unang pagkakataon, walang paghanga, puro pagkadismaya. "Hindi ikaw ang nawalan. Ako." Nanlamig ang sikmura ni Alexander. Sa testamento, dugtong ng ama, ang unang anak sa sinapuna ni Isabela, ang pangunahing tagapagmana. Nanlaki ang mata ni Alexander. "Ibig ninyong sabihin?" "Oo, hindi ikaw, hindi si Sebastian, ang bata." Parang binuhusan ng yelo ang silid. Ngulit, dagdag na matanda, may kondisyon. Huminga ng malalim ang abogado. Kung ang bata ay hindi de Luna sa dugo, ang buong mana ay mapupunta sa mga anak sa labas ng bansa. Nanigas si Alexander. "Ano?" Napangiti si Don Ricardo, isang ngiting puno ng kasalanan. "May mga lihim ang mga lalaking tulad ko." Parang gumuho ang mundo ni Alexander. "Ibig ninyong sabihin, Posol, kung hindi si Sebastian ang ama, wala na kaming lahat?" Tumanggo ang matanda. "Eksakto." Samantala sa isang maliit na apartment sa labas ng siyudad, magkatabi sa kama sina Isabela at Sebastian. Walang luho, walang kasiguraduhan, tanging katahimikan at isang maliit na lampara ang saksi. "May masama akong kutob," bulong ni Isabela. Hinawakan ni Sebastian ang kamay niya. "Kahit ano pa yan haharapin natin." Ngunit bago pa siya makasagot, may kumatok sa pinto. Pagbukas ni Sebastian, si Alexander ang bumundag. Pagod, wasak, ngunit buo ang tinig. "Kailangan ninyong malaman ng totoo," sabi niya. Nagkatinginan sina Isabel at Sebastian. Sa loob ng apartment, isinalaysay ni Alexander ang testamento, ang kondisyon, ang mga lihim ng ama at ang posibilidad na mawalan silang lahat. Tahimik si Isabela, hawak ang tiyan, nanginginig. Kung ganun, hindi lang buhay ng bata ang nakataya. Tumanggo si Alexander, kundi ang buong pamilya. Tumayo si Sebastian, "Kung hindi akin ang bata, hindi kita sisisihin, Posol. Iwilag, pero ayokong maging dahilan ng pagkawasak ninyo." Lumapit si Alexander. May isa pang paraan. Pareho silang napatingin sa kanya. "Kailangan nating malaman ang totoo at kailangan nating gawin iyon bago mamatay ang ama ko." Sa labas, muling bumuhos ang ulan at sa pagitan ng tatlong taong minsang pinaghati ng pag-ibig, isang katotohanan ng unti-unting umahon. Ang mana ay hindi na lang pera. Ito ay kasalanan. At ang testamento ay isang patibong na handang lamunin ang lahat. Madilim ang pasilyo ng lumang klinika. Hindi ito kabilang sa mga marangyang ospital na kinagisnan ng mga De Luna. Tahimik, luma, at halos walang tao.
Parang sinadya upang ilihim ang katotohanang ilalabas nito. Magkasama sina Isabela, Alexander at Sebastian. Walang sigawan, walang pagtatalo. Tanging kaba na parang humihigpit sa bawat hakbang. Dito ginawa ang vasectomy ko. Mahina ngunit matatag na sabi ni Alexander. At dito rin, may koneksyon ng ama ko. Napalingon si Isabela. Ano ang ibig mong sabihin? Huminga ng malalim si Alexander. Ang unang babae na minahal ko, si Elena, dito siya ginamot at dito rin siya namatay. Nadikip ang dibdib ni Isabela. Hindi niya alam ang pangalang iyon, pero ramdam niya ang bigat. Pumasok sila sa opisina ng doktor. Isang matandang lalaking tila kilala na ang apelido nila bago pa magsalita. De Luna, sagi nito. Matagal na kitang inaasahan. Inilapag ni Alexander ang mga papeles. Gusto naming malaman ang totoo. Lahat. Tahimik ang doktor sandali bago tumayo at magbukas ng isang lumang cabinet. May inilabas siyang makapal na folder. Dilaw na ang mga gilid, parang baon sa panahon. Hindi alam ng ama ninyo, sabi nito, na may ginawa akong desisyong labag sa utos niya. Nanlaki ang mata ni Alexander. Anong desisyon? Noong araw ng operasyon, dugtong ng doktor, hindi ko tinuloy ang buong proseso. Parang may sumabog sa hangin. Ibig niyong sabihin? Nanginginig na tanong ni Isabela. Reversible ang ginawa, diretsong sagot ng doktor. At may tsansa, malaki ang tsansa, na may kakayahan ka pa ring magkaanak, Alexander. Napaupo si Isabela. Napakapit si Sebastian sa mesa. Bakit ninyo ginawa iyon? Galit na tanong ni Alexander. Huminga ng malalim ang doktor. Dahil nalaman kong ang ama mo ang may kagagawan sa pagkamatay ni Elena. Tumigil ang mundo. Ano? Halos pabulong na sabi ni Alexander. Tinakot niya ang ospital, paliwanag ng doktor. Pinilit niyang itigil ang gamutan para hindi mabahiran ang pangalan ng pamilya. Naiwan si Elena at namatay. Namilog ang mata ni Isabela. Nanginig ang kamao ni Sebastian. Ang vasectomy, dugtong ng doktor, ay hiling ng ama mo para masigurong wala kang anak sa labas, para kontrolado niya ang mana. Tahimik na umiyak si Isabela. Kung ganun, Sebastian, posibleng kahit sino sa amin ng ama, tumanggo ang doktor. Oo. Paglabas nila ng klinika, tila mas mabigat na lamang ang gabi. Lahat ng ito, bulong ni Isabela, dahil sa mana. Hindi sumagot si Alexander. Nakatingin lang siya sa malayo. Parang unti-unting bumabagsak ang larawan ng ama na matagal niyang pinanghahawakan. Kailangan nating gawin ang DNA test, wika ni Sebastian. Tumanggo si Isabela. Pero may isa pang problema, nagkatinginan ng magkapatid. Kung sino man ang ama, ang bata ay magiging sandata ng ama ninyo o ng mga lihim niyang unak. Tahimik silang tatlo. At doon, may isang tawag ang pumasok sa phone ni Alexander. Opo, sagot niya. Biglang nagbago ang kulay ng mukha niya. Anong ibig niyong sabihin? Tahimik. Isang malalim na buntong hininga. I'm on the way. Pagbaba niya ng phone, tumingin siya kay Isabela at Sebastian. Nakoma ang ama at may naglabas na ng kopya ng testamento. Nanglaki ang mata ni Isabela. Kanino? Mahigpit ang panga ni Alexander. Sa isang babaeng nagngangalang Marina de Luna. Namlamig ang hangin. Isa siya sa mga anak sa labas, dugtong niya. At paparating siya para kunin ang lahat. Sa likod ng kanilang mga likod, ang katotohanang matagal nang makabaon ay tuluyang nang umahon. At may mukha na ito. May pangalan at may galit. Amoy disinfectant at kaba ang buong palapag ng ospital. Nasa intensive care unit si Don Ricardo de Luna. Nakahiga, walang malay, nakakabit sa mga makinang tila humihinga para sa kanya. Sa labas ng salamin, nakatayo sina Alexander, Sebastian at Isabela, tahimik ngunit wasak. At sa kabilang dulo ng hallway, may dumating na bagyo. Matangkad, elegante, matalim ang mga mata, si Marina de Luna. Mga kapatid, malamig niyang bati habang papalapit. Huli na ba ako?
Nanigas ang mga kalamnan ni Sebastian. Wala kang karapatang. Meron, putol ni Marina, sabay abot ng folder. Nasa akin ang kopya ng testamento at base rito, ang batang dinadala niya, sabay turo kay Isabela, ang magpapasya ng lahat. Napakapit sa Isabela sa tiyan niya. Pero, dugtong ni Marina, hanggat hindi malinaw kung sino ang ama, nakasriz ang buong ari-arian. Tumawa si Alexander, mapait. At gusto mo kaming tulungan? Ngumiti si Marina. Gusto kong tiyakin na hindi mapupunta sa maling kamay ang imperyo. Tulad ng kamay mo? Singhal ni Sebastian. Hindi na ngumiti si Marina. Tulad ng kamay ng babaeng hindi naman sigurado kung sino ang anak ng kanyang anak. Parang sinaksak ang dibdib ni Isabela. Sapat na, marining sabi ni Alexander. Gagawin ang DNA test. Tumanggo ang abogado. May paraan. Non-invasive prenatal paternity test. Ligtas para sa bata. Tahimik ang sandaluy. Gawin natin. Mahina ngulit buo ang tinig ni Isabela para matapos na. Kinabukasan, nasa laboratorio silang tatlo. Kinuha ang dugo ni Isabela. Sumunod sina Alexander at Sebastian. Walang nagsalita habang isinasagawa ang proseso. Parang lahat ay takot sa sagot. Paano kung mali ang pinili ko? Paano kung tama? Lumipas ang 2 araw na parang 2 taon. Dumating ang tawag sa gabi. Lumagas ng resulta, sabi ng doktor. Nagkita-kita sila sa opisina. Si Isabela, ang magkapatid, ang abogado at si Marina na namingiting parang nanalo na. Inilapag ng doktor ang ombelope. Ang ama ng bata ay... Huminto ang mundo. Binuksan ng papel. Sebastian de Luna, 99.99% probability. Nanlaki ang mata ni Isabela. Napaupo siya. Humagulgol. Hindi sa takot, kung hindi sa bigat na biglang gumaan. Si Sebastian ay nanigas. Akin? Tumanggo ang doktor. Oo. Sa isang iglap, hinila ni Sebastian si Isabela sa isang yakap. Mahigpit, nanginginig. Totoo. Patawad. Bulhong niya. Sa lahat. Ngumiti si Isabela sa gitna ng luha. Salamat. Sa gilid, tahimik si Alexander. Walang galit, walang luha, taming isang malalim na hininga. Congratulations, sabi niya. Talaga. Lumapit siya kay Isabela. Masaya akong pinili mo ang tama. Tumanggo si Isabela, may sakit, pero may pasasalamat. Ngunit biglang tumawa si Marina. Akala ninyo, tapos na? Sabi niya, basahin ninyo ang buong testamento. Ibinukas ng abogado ang dokumento at nagbasa. Kung ang ama ng bata ay si Sebastian de Luna, otomatikong mawawala sa kanya ang karapatan sa mana sapagkat siya ay itinuturing na hindi karapat-dapat na tagapagmana ng imperyo. Parang binagsakan ng langit ang silid. Ano? Sigaw ni Sebastian. May addendum, malamig na sabi ni Marina. Pinirmahan ng ama ninyo bago siya nakoma. Tumitig si Alexander kay Marina. Ikaw ang nag-udyok nito. Ngumiti si Marina. Negosyo lang. Napahawak si Isabela sa tiyan. Ang ibig mong sabihin, wala kayong makukuha, sagot ni Marina. Maliban kung... Tumigil siya. Ngumiti. Isuko ni Alexander ang karapatan niya at ilipat sa bata ang lahat. Tahimik ang lahat. Lumingon si Isabela kay Alexander at sa unang pagkakataon, ang lalaking minsang pinili ng sistema ay kailangang pumili sa pagitan ng kapangyarihan at ng pamilyang hindi kanya sa dugo pero kanya sa puso. Tahimik ang conference room ng De Luna Holdings. Napapalibutan ito ng salamin at bakal, simbolo ng imperyong binuo ni Don Ricardo sa loob ng maraming dekada. Ngunit sa gitna ng silid, mas mabigat pa sa yaman ang katahimikan. Nasa dulo ng mesa si Alexander, diretso ang likod, tahimik ang mukha, ngunit sa ilalim ng Amerikana, nanginginig ang mga kamay. Sa kabilang panig, magkatabi sina Isabela at Sebastian. Hawak ni Sebastian ng kamay ng babae, parang huling sandigan sa gitna ng unos. Sa tabi ng abogado, nakaupo si Marina. Kalma, nakangiti, parang alam na niya ang magiging sagot. Simple lang ang tanong, wika ng abogado.
Isusuko mo ba ang karapatan mo, Alexander? Tumingin si Alexander sa harap, sa logo ng kumpanya, sa lahat ng taong nagsabi sa kanya na siya ang susunod na hari. Kung gagawin ko, marahan niyang sabi. Lahat ng pagod ko, lahat ng sakripisyo ko, mawawala. Tumanggo ang abogado. Oo. Tumawa si Marina. Isang pirma lang. Napapikit si Alexander. Sa isip niya bumalik ang alaala. Siya ang anak na palaging tama ang marka. Siya ang anak na palaging pinupuri. Siya ang anak na ginawang sundalo ng ama. Ngunit, hindi siya ang anak na minahal. Lumingon siya kay Sebastian, sa kapatid na laging tinatawag na pasaway, walang direksyon, walang silbi. Ngunit ngayon, ito ang lalaking may pamilya, may anak, may dahilan. At kung hindi ko pipirmahan, tanong ni Alexander, tumayo si Marina. Ibebenta ko ang shares ko, dudurugin ko ang kumpanya at sisiguraduhin kong lalaki ang batang yan sa gitna ng iskandalo. Nanlaki ang mata ni Isabela. Walang awa ka! Ngumuti si Marina. Tinuruan lang ako ng ama natin. Tumahimik ang silid. Lumapit si Isabela kay Alexander. Hindi kita hinihingan ng sakripisyo. Mahina niyang sabi, kung ayaw mo. Pinutol si Alexander sa pamamagitan ng pagtayo. Hindi mo kailangan magsalita, sabi niya. Naglakad siya papunta sa bintana. Sa ibaba, makikita ang siyudad. Lahat ng pinaghirapan niya nasa ilalim. Buong buhay ko, wika niya, sinunod ko ang plano ng ama ko. Lumingon siya kay Marina. At buong buhay mo, ginamit mo ang galit mo. Bumalik siya sa mesa. Kayo, sabay turo kina Isabel at Sebastian, pinili ninyo isa't isa. Kahit masakit, kahit mali sa mata ng iba. Huminga siya ng malalim. Gusto kong piliin ang sarili ko, dugtong niya, hindi bilang tagapagmana, kundi bilang tao. Kinuha niya ang ballpen. Sandaling nagkatinginan sina Sebastian at Alexander. Salamat. Mahina at paos na sabi ni Sebastian. Ngumiti si Alexander. Alagaan mo sila. At sa isang iglap, pumirma siya. Tahimik ang lagitik ng ballpen sa papel, ngunit parang lindol ang epekto. Congratulations, sabi ng abogado. Ang buong mana ay ililipat sa trust fund ng bata. Napaatras si Marina. Ano? Singhal niya. Base sa addendum, paliwanag ng abogado, ang sinumang magtangkang sirain ng kumpanya matapos ang pirma ay automatikong mawawalan ng karapatan. Nanlaki ang mata ni Marina. Ibig sabihin, wala ka ng laban. Diretsong sagot ng abogado. Napaupo siya, nanginginig. Sa labas ng gustilin, tahimik ang gabi. Hindi ko alam kung paano magpapasalamat, umiiyak na sabi ni Isabela. Ngumiti si Alexander. Mabuhay kayo ng tahimik, iyon ang kapalit. Lumingon siya kay Sebastian. Hindi na kita itatagpanggol, ikaw na ang tatay. Tumanggo si Sebastian, luhaan. Pangako. Habang papalayo si Alexander, may biglang tumawag sa phone niya. Isang hindi kilalang numero. Mr. De Luna, sabi ng boses, may gusto kaming ipaalam. Nagising na po ang ama ninyo. Huminto ang mundo. At sa likod ng lalaking isinuko ang lahat, may ama na muling magbubukas ng sugat. Tahimik ang silid ng ospital, pero mas mabigat pa sa katahimikan ang hanging umapasok sa baga ni Don Ricardo de Luna. Nagising siya, maputla, nanghihina, ngunit malinaw ang mga mata. Mga matang sanay mag-utos, manakit at magtago ng lihim. Sa tabi ng kama, nakatayo si Alexander. Mag-isa. Bakit ikaw lang? Paos na tanong ng matanda. Dahan-dahang umupo si Alexander. Dahil ako na lang ang naiwan. Napakunot noo si Don Ricardo. Nasaan si Sebastian? May pamilya na siya, sagot niya, at pinili kong huwag nang makisama. Nanlaki ang mata ng ama. Anong ibig mong sabihin? Huminga ng malalim si Alexander. Pinirmahan ko ang mga papeles. Ang mana, wala na sa atin. Tumahimik ang makina sa isang segundo, parang nakinig.
Anong ginawa mo? Nanginginig ang boses ni Don Ricardo. Pinili ko ang bata, sagot ni Alexander, hindi ang imperyo. Tumawa ang matanda, isang mahinang tawang parang hiniwan ang hangin. Mahina ka! Ngumiti si Alexander, malungkot. Iyan din ang sabi ninyo noon. Nagkatitigan sila. Alam mo ba, dugtong ng ama, kung gaano karaming dugo ang dumaan sa mga kamay ko para maitayo ang kumpanyang yan? Tumanggo si Alexander. Alam ko, at ayoko nang madagdagan pa. Tahimik ang sandali. Pagkatapos, bumuntong hininga si Don Ricardo. Mahaba, pagod, puno ng pagsisisi. May isa pa akong lihim, sabi niya. Hindi na nagulat si Alexander. Sanay na ako. Hindi si Marina ang pinakamatanda, dugtong ng ama. Nanlaki ang mata ni Alexander. Ano? May isa pa, bulong ni Don Ricardo. Isang anak na hindi ko kailanman kinilala. Nanlamig ang kamay ni Alexander. Babae? Tanong niya. Hindi. Sagot ng ama, isang lalaki. Parang bumagsak ang mundo. Sino? Paos na tanong ni Alexander. Tumitig ang ama sa kisami. Isang batang ipinanganak sa probinsya, sa isang babaeng minsan kong minahal bago ang ina ninyo. Napapikit si Alexander. Bakit ngayon mo lang sinasabi? Dahil alam kong tapos na ang laban, sagot ng ama, at ayokong mamatay na dala ang lahat ng kasalanan. Huminga siya ng malalim. Siya ang dapat na tagapagmana, dugtong niya, kung hindi ako naging duwag. Nanlaki ang mata ni Alexander. Nasaan siya ngayon? Umubo ang matanda. Hindi ko alam kung buhay pa. Tahimik. At may isa pa, dagdag ni Don Ricardo. Ang addendum lang testamento, hindi ko sinulat iuna. Naningit ang mata ni Alexander. Ibig niyong sabihin, si Marina, putol ng ama, ginamit niyang lagda ko habang wala ako sa sarili. Kumulo ang dugo ni Alexander. Pero huli na, at baka tama na rin. Tumulo ang luha ni Alexander. Una mula nang nagsimula ang lahat. Kung ganito rin lang, sana'y minahal ninyo kami ng pareho. Tumitig ang ama sa kanya at sa unang pagkakataon wala ng kapangyarihan ang mga mata nito. Pasensya na, hindi ako marunong magmahal. Tumigil ang makina. Isang mahabang tunog at tuluyang pumikit ang ama. Sa labas ng silid, sinalubong si Alexander nina Isabela at Sebastian. Wala na? Tanong ni Isabela. Tumanggo si Alexander. Pero may iniwan siya, dugtong ni Alexander. Isang lihim na kailangan nating hanapin. Nagkatitigan silang tatlo. Sa gitna ng pagluluksa, isang bagong paghahanap ang sisimula. Umaga sa probinsya ang sumalubong sa kanila. Malamig, tahimik, at tila walang alam sa gulong iniwan nila sa siyudad. Isang lumang karatula ang bumungad. San Isidro, Quezon. Dito raw nagsimula, wika ni Alexander, hawak ang lumang sobre na iniabot ng ama bago ito pumanaw. May nakasulat na pangalan ng babae at isang petsa. 30 taon na ang nakalipas. Kasama niya sina Sebastian at Isabela. Kahit buntis, pinilit ni Isabela na sumama. Kailangan kong makita, sabi niya, para sa anak ko. Naglakad sila sa makipot na kalsada hanggang sa makarating sa isang maliit na tindahan. May kilala ko ba kayong Lourdes Reyes? Tanong ni Alexander sa matandang tindera. Tumigil ang matanda. Tumingin siya ng mabuti kay Alexander. Parang may hinahanap sa mukha nito. Bakit ninyo hinahanap? Tanong niya.
Anak po niya ang hinahanap namin, sagot ni Sebastian. Napabuntong hininga ang matanda. Matagal na siyang patay. Nanlamig ang hangin. Pero, dugtong nito, may iniwan siyang anak. Tumibok ng malakas ang puso ni Alexander. Nasaan siya? Sa dulo ng baryo, sabi ng matanda. Nagtatrabaho sa talyer. Tahimik na lalaki. Hindi alam ang tunay na apelido niya. Ang talyer ay amoy langis at bakal. Sa gitna nito, isang lalaking nakatalikod. May grasa ang kamay. Pawis ang noo. Marco, tawag ng may-ari. May naghahanap sa'yo. Humarap ang lalaki. At parang tumigil ang oras. Kamukha niya si Don Ricardo noong bata pa. Ang mata, ang hugis ng panga. Nanlaki ang mata ni Sebastian. Nanigas si Isabela. Marco, maingat na sabi ni Alexander. Kami, may gusto kaming itanong. Tumingin si Marco sa tatlo. Walang takot, pero may pagtataka. Tungkol saan? Huminga ng malalim si Alexander. Tungkol sa ama mo. Tumahimik ang talyer. Patay na siya. Malamig na sagot ni Marco. Wala na akong gustong malaman. Hindi ang lalaking nagpalaki sa'yo. Ang tunay. Napapakunot noo si Marco. Anong pinagsasabi mo? Inilabas ni Alexander ang sobre. Ang pangalan ng ina ni Marco. Nanlaki ang mata ng lalaki. Saan mo nakuha yan? Sa lalaking pumatay sa sarili niya sa konsensya. Sa ama naming lahat. Tumawa si Marco, mapait. Ama? Lumapit si Isabela, mahinahon. Hindi ka namin pipilitin. Gusto lang naming malaman mo ang katotohanan. Tahimik si Marco sandali. Kung totoo yan, sabi niya, bakit ngayon lang? Dumiretso ang tingin ni Alexander. Dahil duwag siya noon at huli na layon. Tumalikod si Marco. Wala akong kailangan sa inyo. May trabaho ako, may buhay. Hakbang siya palayo, ngunit tumigil. Pero, dugtong niya nan hindi lumilingon, kung may katotohanan, patunayan ninyo. Nagkatinginan ng tatlo. Kinagabihan, sa isang maliit na inn, hinintay sila ng resulta ng DNA test. Walang nagsalita. Nang dumating ang doktor kinabukasan, mabigat ang mukha. Confirmed, sabi nito. Si Marco Reyes ay anak ni Don Ricardo de Luna. Tumayo si Marco, tahimik, nanginginig. So, totoo, bulong niya. Lumapit si Alexander. May karapatan kang... Pinutol siya ni Marco. Ayokong maging de Luna. Napatingin si Sebastian. Kahit ang mana? Umiling si Marco. Lalo na iyon. Tahimik silang lahat. Ngunit biglang nagsalita si Isabela. Hindi mo kailangang maging de Luna. Pero may isang batang darating na kakailanganin ng pamilya. Tumingin si Marco sa tiyan niya. At kung ayaw mo sa yaman, baka pwede mong ibigay ang lakas mo. Nagtagal ang katahimikan. Sa wakas, nagsalita si Marco. Pag-iisipan ko. Sa likod ng simpleng baryo, isang lalaking itinapon ng nakaraan ay may pagkakataong baguhin ang hinaharap. Tahimik ang gabi sa San Isidro. Parang doon niya ibinubuhos ang lahat ng tanong na biglang dumagsa sa buhay niya. Sa loob, hindi makatulog si Isabela. Hawak niya ang tiyan niya, ramdamang marahang galaw ng bata. Parang ramdam niya ang bigat. Bulong niya kay Sebastian. Hinaplos ni Sebastian ang buhok niya. Malapit na tumatapos. Ngunit alam nilang pareho, hindi pa. Lumipas ang isang oras bago pumasok si Marco sa loob. Diretso ang mukha, pero halatang may desisyon na. Hindi ako sasama sa inyo sa Maynila. Diretsong sabi niya. Tumanggo si Alexander. Hindi namin ipipili. Pero, dugtong ni Marco, hindi rin ako tatalikod. Napatingin silang tatlo sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Sebastian. Huminga ng malalim si Marco. Lumaki akong walang ama. Ayokong mangyari yun sa batang yan. Kahit hindi ko siya dugo. Napaluha si Isabela. Hindi namin hinihingi. Kaya kusa kong ibinibigay. Tahimik ang sandali. Hindi ko kukunin ng mana, dugtong niya. Pero papayagan akong maging bahagi ng buhay ninyo bilang pamilya. Ngumiti si Alexander. Unang beses na totoo. Iyon ang pinakamahirap piliin. Tumanggo si Marco. Mas madali ang pera. Kakaibang ibinibigay. Kabinakasan, bumalik sila sa Maynila. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Sa De Luna Holdings, naghintay ang balita. Naghahain ng kaso si Marina. Ipinaglalaban niya ang bisa ng addendum at ginagamit ang media para sirain ang pangalan nina Isabela
At Sebastian, hindi siya titigil, sabi ng abogado, hanggat may nakukuha siya. Tumayo si Marco. May isa akong maibibigay. Lahat ay napatingin sa kanya. Bago mamatay ang nanay ko, wika niya. May iniwan siyang mga dokumento, mga resibo, mga sulat. Inilapag niya ang isang lumang envelope. Patunay, dugtong niya, na si Marina ang nagtulak kay Don Ricardo na pumirma habang wala sa sarili. Nanlaki ang mata ng abogado, ito ang kailangan namin. Napaupo si Marina nang harapin sa korte. Walang kamera, walang drama, tanging ebidensya. Sa huli, malinaw ang hatol, walang bisa ang addendum, tahimik ang courtroom nang idineklara ng hukom na ang trust fund ng bata ay mananatili at ang anumang karapatan ni Marina sa kumpanya ay tuluyang mabubura. Lumabas si Marina, walang yaman, walang pangalan. Sa lapas ng gustulin, sumikat ang araw. Salamat, mahina at taimtim na sabi ni Isabela kay Marco. Ngumiti siya, hindi ko ginawa para sa inyo lang. Hinawakan niya ang tiyan ng babae, marahan, may paggalang para sa batang to. Lumapit si Alexander. Anong plano mo ngayon? Tumingin si Marco sa malayo. Mananatili ako, hindi bilang De Luna, kundi bilang bantay. Ngumiti si Sebastian. Kapatid, tumango si Marco. Pamilya. At sa gitna ng nawala, may isang pamilyang nabuo. Hindi dahil sa dugo, kundi dahil sa pagpili. Maagang-maaga ang umaga nang magsimula ang pananakit. Hindi ito ang uri ng sakit na biglaan, kundi ang dahan-dahang pagpisil na parang paalala na may isang buhay na handa nang lumabas sa mundo. Sebastian, mahina ngunit nanginginig na tawag ni Isabela. Napabangon agad si Sebastian. Ito na to? Tumango siya. Pawis na ang noo. Pakiramdam ko, oras na. Sa loob ng delivery room, sabay-sabay ang tibok ng puso ng lahat. Si Alexander tahimik sa sulok, hawak ang rosaryong hindi niya alam kung kailan niya huling hinawakan. Si Marco, nakatayo sa labas ng salamin, parang bantay, hindi nagsasalita pero naroon. At si Sebastian, hawak ang kamay ni Isabela, nanginginig ngulit matatag. Kaya mo yan. Paulit-ulit niyang bulong. Nandito lang ako. Sa isang huling sigaw, isang iyak ang pumuno sa silid. Malakas, buhay, totoo. Congratulations! Sabi ng doktor, isang malusog na sanggol na lalaki. Umiyak si Isabela, luha ng sakit, luha ng ginhawa, luha ng pag-asa. Kinuha ni Sebastian ng bata, nanginginig ang mga kamay. Anak ko, lumapit si Alexander. Tahimik, nangingiti. Isang ngiting may pait, pero may kapayapaan. Kamukha mo, sabi niya kay Sebastian. Pero ang mata, parang sayo, Isabela. Ngumiti ang babae. Salamat sa lahat. Pagkaraan ng ilang oras, nagtipon sila sa pribadong silid. May tanong lang kami, sabi ng nurse. Ano po ang ipapangalan sa bata? Nagkatinginan sina Isabela at Sebastian. Matagal na naming pinag-usapan at gusto naming marinig ang opinyon ninyo. Tumingin siya kay Alexander at kay Marco. Napapunot noo si Alexander. Sa akin? Tumango si Sebastian. Ikaw ang unang nagsakripisyo. Tumingin naman sila kay Marco. At ikaw, dugtong ni Isabela, ang unang pumili na manatili kahit wala kang obligasyon. Tahimik ang silid. Sa bakas, nagsalita si Alexander. Hindi niya kailangan ng apelyido ng De Luna. Tumango si Marco at hindi rin niya kailangang magdala ng kasalanan ng ama natin. Nagkatinginan sina Isabela at Sebastian. Kung ganon, magiging Luna na lang. Napangiti si Alexander. Isang bagong simula. Walang walang bigat, walang anino. Ngumiti si Marco. Pero may liwanag. Lumipas ang ilang linggo sa isang tahimik na hardin, nagtipon silang lahat. Walang media, walang abogado, walang kontrata. Binuhat ni Sebastian ng bata. Si Isabela nakangiti, hawak ang kamay niya. Si Marco nasa likod, bantay, tahimik. Si Alexander nakatingin sa malayo. Malaya, handa ka na ba? Tanong ni Marco kay Alexander. Tumangdo siya. Aalis na ako. Hindi ka na babalik? Tanong ni Sebastian. Ngumiti si Alexander. Babalik, pero hindi bilang tagapagmana. Yumuko siya at hinalikan ng noo ng bata. Mamuhay ka nang hindi kailangang patunayan ang sarili mo. At sa sandaling iyon, ang apelyido ay hindi na sumpa, kundi pag-asa. Tahimik ang hapon sa lumang mansyon ng mga De Luna. Hindi na ito kasing ningning ng dati. Wala nang engranding salo-salo, wala nang mga taong nagpapanggap na pamilya. Mulit sa kauna-unahang pagkakataon, totoo ang katahimikan. Sa hardin, sa ilalim ng punong mangga, nakaupo si Isabela, karga ang kanyang sanggol. Marahang hinihimas ang pisngi nito habang ngumangiti. Alam mo ba, bulong niya, hindi ka isinilang para ipagpatuloy ang isang imperyo. Humuni ang hangin, parang sumasang-ayon. Lumapit si Sebastian, may hawak na tasa ng kape.
Tuluyan na nating ibinenta ang huling shares. Tumingin si Isabela. Sigurado ka? Tumanggo siya. Ayokong lumaki ang anak natin na ang mundo niya ay pera. Ngumiti si Isabela, tahimik, kontento. Sa kabilang bahagi ng hardin, nakatayo si Marco, tahimik na nagmamasid, parang bantay na hindi kailanman umaalis. Hindi ka pa rin sanay sa ganyang buhay? Tanong ni Sebastian. Umiling si Marco. Hindi ko kailangang masanay. Nandito lang ako. Lumapit siya sa sanggol. Marahang hinawak ang maliit na kamay nito. Hindi ka kailangang maging deluna. Bulong niya. Sapat na ang maging mabuti. Sa loob ng mansyon, naglalakad si Alexander sa mahabang pasilyo, tangan ng isang maliit na bag. Wala na ang mga retrato ng ama. Wala na ang bigat ng inaasahan. Bago siya tuluyang lumabas, huminto siya sa gitna ng sala. Salamat, mahina niyang sabi. Hindi niya alam kung kanino. Paglabas niya, sumalubong ang liwanag. Lumipas ang mga taon. Lumaki si Lucas Luna na walang alam sa digmaan ng mana, sa dugo at sa kasalanan. Ang alam lang niya, may 3 lalaking handang magturo sa kanya ng tama. Isang ama na marunong magmahal. Isang tiyuhin na marunong magsakripisyo, isang bantay na piniling manatili, at isang ina na piniling maging matapang. Sa huling esena, sa isang simpleng kaarawan sa tabing dagat, tumakbo si Lucas patungo sa kanila. "Papa!" sigaw niya kay Sebastian. "Uncle Alex!" tawag niya kay Alexander na bumisita mula sa malayo. "Tito Marco!" tawa niya habang inaabot ang kamay. Nagtinginan ng 3, walang selusan, walang galit. Tanging kapayapaan. Hinawakan ni Isabela ang kamay ni Sebastian. Ito pala ang tunay na mana. Tumanggo siya. Hindi kayamanan, hindi apelido, kundi, dugtong ni Marco, pagmamahal na pinili. Sa paglubog ng araw, yakap-yakap nila ang batang minsan naging dahilan ng digmaan, ngayon simbolo ng pagkakasundo. At doon nagtapos ang kwento ng mga Deluna. Hindi sa pagbagsak ng isang imperyo, kundi sa pagtatatag ng isang pamilya.